At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Eden Santos po from SSI. Tanong ko lang po, why only now to... Lapit ka lang dito, lapit na lang. Dapat sa harap na lang, bakit po ngayon lang po lumabas o lumutang yung ating mga sundalo at hiyaan ka ng pagkaka-aresto kaya dahil Pangulo at lumawak pa or hindi po ayos matapos-tapos yung investigasyon sa flood control scandal. Well, in fact, na sila po pala ay may personal knowledge dito sa malawakang kumagya sa korupsyon sa gobyerno. Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldy Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo nabuluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na
dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Putesa na kasama sa pag-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Putesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Putesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi mo na nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po.